Hello traders, I'm gonna share my trades last night. So April 2, 2024. So pakita ko lang kung paano ko nakuha itong mga trades na to. So konti lang naman, so more on scalping. Then sa mga susunod na mga videos, mag-share na ako ng mga trades ko, what I learned, ano mga experience or na-encounter ko through technical analysis and psychological. No? So let's start. Bago ang lahat, mag-intro muna tayo. So, yan. So, wait lang. Hide muna natin ito. So, start muna tayo. So, kung makikita nyo to, sobrang laki. 3,540. O, o 1 is to 33 risk reward ratio. So, bago yan, discuss muna natin sa higher time frame or ano yung insight ng mga tinitignan ko bago ako nag-trade. So, in a monthly, uh, kahapon ay Tuesday. So, almost 2 days na tayong nasa April. Nakitaan agad tayo ng bullish momentum. So, sa daily, makikita natin ito yung monthly natin, ito yung April 1, then ito yung April 2, which is ito yung kahapon. So, noong mga oras na nag-aabang na ako ng trades, wala pa tong area na to. So, ang pinaka-basis ko pa lang nun is etong high, tsaka etong low. So, ang ginawa ko nung time na yon, kinuha ko tong ah, weekly lows tsaka yung weekly high, which is etong area na to. Yan, ito pa lang yung pinaka-highs niya na weekly noon. Then, sa daily, kinuha ko din yung daily low tsaka yung daily high, which is eto rin siya. So, meron na akong basis ng weekly, daily low and high tsaka daily low tsaka daily high. Gulo ko ah. So, pagpunta natin ng 4 hours, so nagkaroon tayo dito ng another pullback. So, hindi pa naman tayo sigurado na magkakaroon na agad dito ng breakout ng mga oras na yon or magkakaroon na ng reversal. Kasi, pwede nating sabihin na, oy, double top na to. Double top na yan. Pero, hindi pa naman tapos yung kanila. Kaya, hindi pa ako sigurado no na magre-reversal agad. Kasi nga, sa weekly, saka sa daily, kitang-kita na sobrang bullish pa talaga niya. So, walang walang ah walang point na para mag-reversal agad tayo tapos dito agad yung TP natin ng short. So, kung mag-short man tayo, sobrang scalp lang or saglit lang. Kapag punta ko ng 2 hours, ganun din ang forming niya. Kung mapapansin nyo yung mga, ay nahap ako. Kung mapapansin nyo yung mga, tawag dito, bearish candlestick natin sobrang hihina. Oh. Then also yung mga wicks niya naglalabasan na kasi nga syempre nasa resistance tapos kakagaling niya lang ng bullish. So normal lang. Pero para lang natin masabi na magbo-bullish pa siya, kailangan niya mag-break. No? So pagpunta ko dito sa 30 minutes, yan, dito na ako tumingin ng mga setup kasi nga hindi tayo makakita ng setup dito sa gantong way. Though meron ako mga nakikitang mga BB areas pero saka ko na siya ituturo sa inyo. So, dito kinuha ko tong highs na to. So, nilagyan ko ng line dyan. Then, also, ito yung lines din na yun. So, burahin mo. Ay, wag. So, kung sakali man na mag-short ako, hanggang dito lang sa area na to. Or, hindi siya lalagpas dito sa area na to. So, may mga ibang ways para malaman natin na pwede tayo magtuloy-tuloy ng short dito or i-stop na natin based sa candlestick closing. Kung ano yung magko-close na candlestick, kung gaano ba siya kalaki, kung gaano siya kaliit. No, so tapos yung mga wicks, kung mapagbabasihan niyo yung candlestick ng buyers at sellers. So ganun ganun ko siya tinitingnan. So dito, kitang-kita naman na sobrang lakas pa ng buyers. Sa dalawa, tatlo. Kung mapapansin niyo yung mga sellers, nasaan? Ito lang. Ito lang. Ito, hindi pa nga nag-breakout. Ito,
sabihin na nating reversal stick yan. Hindi pa rin siya ganun kalakas ni hindi siya bumasag dito. 'Di ba? So, nung mga oras na to, hindi pa siya bumabasag talaga. Kaya, hindi pa ako talaga totally mag-short ng pang swing. So, dito, unahin natin yung una kong naging trades. So, dito, nag-base ako dito sa BB natin sa 5 minutes. So, kinuha ko yung 5 minutes na BB na yan. Then, naglagay ako ng stop loss last lang above dito sa resistance na to, sa daily high. No, so, anong nangyari? Na-stop out ako. So, nung mga oras na to na na-stop out ako, na-realize ko na, okay, pwedeng ito ay kinuha niya as stop hunt or liquidity kung tawagin. Pero stop hunt talaga sa price action. So, nung nakita ko na to, na stop hunt na to, so, nag-abang na ako ng setup dito, which is nakakita pa ako ng another confirmation na nagkaroon siya dito ng break. So, nung nagkaroon dito ng break, hinanapan ko na agad ng strong trend. Nung nakita ko tong strong trend, kinuhanan ko na agad siya ng BB dito sa area na to, which is ito yung naging entry ko. So, meron tayo dito 1 is to 6, 1 is to 1.63. So, hindi na masama. At least, wins pa din naman. Diba? So, na-close ko na siya dyan. Then, umakyat siya dito sa area na to kasi nga meron tayo ditong dating support. So, pero hindi ibig sabihin nun na dito magpapump na agad kasi nga titingnan nyo yung pinaka-basis nyo kung gaano kalakas yung pinag-bouncean niya. So, dito hindi ko siya na-confirm, hindi ko siya masasabi na dito na siya magpapump. So, nung paano ko siya nakuha dito sa entry na to, pumunta na ako ng 1 minute kasi nga na-confirm ko na siya sa 5 minutes o 30 minutes na meron ditong liquidity or stop hunt. Tapos na-confirm na to na hindi na siya bumasag dito sa area na to. So dito nag-abang na ulit ako ng setup which is nakakuha naman ako ng BB na na entry. So dito dalawa yung naging entry ko dito. Then kinlose ko rin siya agad after niya bumagsak dito. So win pa din. No, wins pa din siya. So okay na yun. So dito hindi ko na siya dito naabutan. Hindi ko na siya naabutan dito kasi noong mga oras na to, nagbabalorant na ako nito. Nagpapahinga na ako dito. Sabi ko, okay na ako sa tatlong trades. No, so, pero kung mapapansin natin dito, based sa observation ko, nung nakita ko na siya, maraming buyers ang nakaabang. Which is, paano ko nasasabing maraming buyers, matagal yung consolidation, maraming consolidation, maraming kandila. Compare natin dito sa pinag-bounce niya sa dito, hindi siya ganun kalakas na magbabounce. No, compare dito or compare dito, ayan, ito, ayan, marami siya. Dito, ito medyo malalim na to kasi nga ibang level na siya ng support. Mag-iibang level na siya kasi nga kung titignan natin sa sa level by level, ito yung level niya. Ito ibang level na to. Ibang level na ng support. So, pwedeng kung bumagsak pa siya hanggang dito, hindi siya magpapump hanggang dito sa pinakataas niya. Diba? O hindi natin masasabi. Pero, ito yung pinanghawakan niyang support ngayon. Ito yung pinanghawakan niya ng support. So, kapag maraming consolidation, marami ding mga nag-stop loss sa area na to, which is yung stop hunt. Yung mga oras na to, naandito lang yan. Pero nung lumabas na tong candlestick na to, itong area na to, kinonsider ko na siya na stop hunt area. Burahin natin to. Yan. So, kailangan nyo pa rin talaga, para sa akin, tinitingnan ko pa rin yung level, kung gaano karami yung support at resistance, kung gaano ba siya kalakas na magpapump ba dito o hindi. Depende sa candlestick kung gaano karami. So, dito sa next trade ko na to, tapos na ako mag-Valorant dito. Pero, nakita ko na tong, saan ko ba, sa 30 minutes ko ata siya tinitingnan. Ay, hindi, sa 5 minutes lang. Yan. Nakita ko na tong kandila na to nung mga oras na yon.
Yan, itong area na to. So, nung nagkakaroon na siya dito ng red candlestick, so sabi ko, okay, pwede niyang pag-bounce ito. Kasi ang lagi kong tinitingnan yung mga dating resistance. Ito yung dating resistance, ano pa yung dati? Ito, pwede natin makonsider na dating resistance. Kasi meron akong, sabihin na natin mode. Kumbaga, ganito siya. Tapos nag-pump. Pag nag-pump, etong mga dating resistance na to, possible niyang babalikan yan. Pwedeng etong pullback niya na to, balikan niya muna etong area na to. Tapos, aakit siya. So, kulang yung support na binibigay, yung demand na binibigay. Kaya, hindi pa siya umakyat ng todo. Tapos, eto, tsaka niya pa ito babalikan. Yung area na to. Tapos, tsaka siya tutuloy tumaas. Yan nyo, parang, ano lang siya, fractal lang siya. Okay? So, dito, nung nakita ko na tong candlestick na to, pumunta na ako ng 1 minute ulit. Yan. Ito naman, na-consider ko na siya as breakout and retest. So, mapapansin nyo, sobrang bullish niya dito sa area na to. No, ang kinakaba ko lang nung time na to, bago ako mag-entry, is etong kandilang to. Yan, kasi baka balikan pa yan, kumuha pa siya ng bibigyan sa area na yan. Pero hindi, nilakyan ko na lang yung stop loss, which is pasok pa rin naman sa risk management ko. Isa pang na-obserbahan ko dito is yung sobrang bullish nitong mga to. Pero kung mapapansin yung mga kandila ng red candlestick, sobrang hina. Di ba? Di mo? Sobrang kipot. Hindi siya lumalagpas ng sobrang laki na kandila. So, sa mga oras na to, nag-set na ako dito ng market order. Yun. Tapos, naglagay na lang ako ng stop loss dito sa area na to. Tapos, umakyat pa siya dito, binenta ko na. Kasi mga oras na to, gusto ko na talaga matulog. Sabi ko, okay na to. Okay na yung gabi ko para sa trade. No? Pero, umakyat pa rin siya. Walang kaso. Hindi ako naiwan. Hindi ako naubusan. Meron pa naman ngayon. Meron pa bukas. So, okay lang yun. So, ang pinapractice natin dito is yung magandang entry, kung paano mo i-handle yung emotion mo, kung paano mo i-handle yung risk mo. Sa risk mo, dun papasok yung greed. Yung fear mo, dun papasok yung mga setups mo. Yung patience mo, ba, dun papasok yung, kumbaga pa, parang pagiging grateful mo. Halimbawa, gaya kahapon. Okay na ako sa trades ko, sa 4 na trades ko. Oh, kung hindi ako grateful, maiinip ako bukas, magte-trade pa ulit ako. So, ganun yung mangyayari. Okay? So, dito lastly, ito yung trades na sobrang laki, which is 3,548 pips. No? So, nakita ko na nga natin tong stop hunt na to, at nakita natin tong demand area na to. O bakit hindi dito? Diba? O pwede rin dito kasi meron din akong setup dito. Pero ibang level na to kung babagsak pa siya dito. Kumbaga, sabi ko nga, yung kanina, pwedeng pag bumaba pa siya dito sa area na to, pwedeng konti na lang ipapump niya. Diba? So, ganun yung perspective ko dito sa area na to. Nakapansin ko ah, sa mga gantong consolidation, yung ganyang consolidation sa dalawa, tatlo. Palagi ko napapansin na sa gitna o sa pangalawang area, di ba, umakyat, nagkonso, umakyat. Lagi, may mga ilang trades ako na nakukuha niya itong pangalawa. Yan. May ganyang area ako nakukuha na ng trades dati. Kaya, malakas ang loob ko dito na makuha tong trades na to. No? Kaya dyan ako naglagay ng entry. So, saan ako nag-set ng TP? So, yung pinagsetan ko ng TP, kung matatandaan nyo yung daily low at high ko, ito,
Copy-paste ko lang itong area na 'to. Yan, ito yung daily low natin, 'di ba? Tsaka yung daily high, which is gumawa siya ng panibagong daily high nung bandang alas 4. Tama ba? Alas 4. Ang copy-paste ko lang, ilagay ko lang siya diyan. Yan, ayan yung naging TP area ko. Yung pinaka stop loss ko naman dito, ito, yung pinaka low lang nito kasi nga sobrang tight na yan. Pero sure, sure entry naman yan. Kumbaga confident naman ako dyan na makukuha yung trades niya. No, so ito yung wait lang. Yan. Ayan, ano ko pa yan kinuhanan ng trades? Alas 4. Ayan, magpo 4:30. Ayan, mga nandito pa siya sa area na yan. Nakuha ko yung, sinet ko yung buy limit. So, ang kaso, ito na yung twist. Okay na eh. Okay na tong setup ko eh. Mga oras na yan, kinancel ko. Nung naandito na sa area na to, yan. Nung mga naandito na, sabi ko, okay na ako sa trade na to. No. Cancel ko na muna yung mga orders ko. Bukas na lang ulit. Anong oras nagpump to? Nag-touch. 11:30. Imbing na lang tulog ko niyan, Lods. Pero okay lang naman. Wala namang kaso doon. Kasi nga, natutuwa pa rin ako. Nagpe-play pa din yung mga gantong setups ko. No? So, sa mga susunod na trades ko ulit, or mga setups, hindi, sa mga trades ko ulit, or soon mga setups ko, ipopost ko na rin siya dito. So, ito lang yung magiging journal ko, or share sa inyo kung ano yung mga nagiging mga trades ko, mga setups ko. So, yun lang. So, wala na akong kaso dito. So, mamaya ulit, tingnan natin kung ano magiging trades natin today. O parang mahina pa rin naman yung sellers dito. So, yun lang. Thank you guys. Thank you for watching. Bye.